Nilapitan niya ako nang makita ako. Kalahating oras kang nasa loob at namumutla ka. Gusto mo bang umuwi na? Ayos lang ba? Kung yan ang gusto ng asawa ko. Tura nito bago pinatay ang sigarilyo at hinawakan ng kamay ko ng lalamig. Kumunot ang noo nito, sabay salat sa noo ko kaya napapitlag naman ako. Bakas ng pagtataka sa gwapong mukha ng tingnan ako nito. Pasensya na. Masama talaga ang pakiramdam ko ngayon. Please, umuwi na tayo. Ayoko na dito. I mean, lalo ko nahihilo sa dami ng tao dito ngayon. Lumamlam ang mata nito sa sinabi ko. Napasinghap ako ng walang babala na buhatin ako nito. Gusto kong kumawala sa bisig nito pero parang nawalan ako ng lakas. Dapat matakot ako pero kabaliktaran ang naramdaman ko nang nasa bisig niya ako. I feel safe and relaxed. Tsk, akala ko ba ayos ka lang? Kung inaalala mo na maabala mo ko sa pag-uwi ng maaga dahil sa event na ito ay nagkakamali ka, you are more important than this ball, Queen. Important than anything. Tura nito bago naglakad buhat ako, pero hindi pa kami nakakaalis na marinig kong boses ng pamilyar na tinig. Si Mami Nora. Kamusta na, Iha? Hindi ko akalaing isasama ka dito ng asawa mo at magkikita tayong dalawa. Sumagot ang kasama nitong may edad na babae. Mrs. Aguas, asawang anak mo ng isa sa tinitingan ng pamilya sa underground. Ano nakapagtatakang makita siyang narito kasamang asawa niya? Saka hindi ba't siya rin ang magmamana ng institute ng inyong pamilya? Tanong pa nito. Sigurado ako na magiging magaling siyang mamuno kaya mo. Kagaya ng asawa mo, sigurado na mahihigitan pa niya ang kanyang ama sa paggawa ng iba't ibang klase ng droga. Nalaki ang mata ko. Droga? Teka, anong ibig sabihin ng kasama ni Mami Nora? Isa ba itong uri ng gamot ang tinutukoy nito? Of course, she is. Balang araw ay mamanahin niya ang lahat. Maging ang mga underground business ng aming pamilya. Proud naman na wika ni Mami Nora. Underground business? Nanlaki ang mata ko. Kung ganun, katulad ng pamilya ni Lennon, ang pamilya ni Maginda hindi kagaya ng iniisip ko. Dumiin ang kapit ko sa harapan ng suot ni Lennon na suit. Nakadama ako ng matinding galit sa ina ni Maginda. Patong-patong na kasinungalingan ang mga sinabi nito sa akin. Ang daming tong nilihim sa akin. Niloko na naman ako nito. Buong akala ko nung una ang mga doktor, scientist at napakaraming researcher sa Institute ng Pamilya Aguas ay gumagawa ng normal na gamot para sa mga tao, hindi droga na sisira sa mga ito. Wala ako sa sarili ko hanggang sa makauwi kami. Nagkulong ako sa kwarto at hindi matanggap ang lahat ng nalaman ko. Kapag nalaman niya na huwad ka ay katapusan na nating dalawa. Kaya pala sinabi ni Mami Nora sa akin iyon dahil alam niya ang kayang gawin ng isang Lennon Hanson. Sino ba naman kami kumpara sa asawa ko? Isa lang kami insekto kumpara dito. Insekto na kaya nitong patayin anumang sandali. Madam, may problema ba? 2 araw ko nang napapansin na matamlay at namumutla ka. Nag-aalala ng asawa mo sa'yo. Tanong nito sa akin. May dala itong tray na may lamang pagkain. 2 araw na kasi ako nagkukulong sa kwarto ko. Pati sa baking class ay hindi na ako pumapasok. Kahit sa Lennon hindi ko nilalabas o pinapapasok sa kwarto ko. Hindi ko pa kayang harapin siya. Masyado ako nagulat sa nalaman ko tungkol sa kanya. Manang, ano pong gagawin ko? Parang bata na umiyak ako. Si Lennon po, isa siyang mafia. Kaya po ba sinabi niyo sa akin na huwag akong magulat sa malalaman ko pa? Bakit hindi niyo po sinabi agad sa akin na ganong klase pala siya ng tao, na delikado at nakakatakot? Bumuntong hininga ito, hinawakan itong kamay ko, tinignan ako ng kaseryosohan. Dahil ayaw ko magbago ka sa kanya, madam. Alam kong lalong sasama ang iyong tingin sa amo ko na siyang iniiwasan kong mangyari. Bukod kay Ma'am Daniela, wala nang ibang nakakalapit kay Mr. Hanson. Kung sasabihin ko sa iyong katotohanan tungkol sa pagkatao niya, ay sigurado ako nakatatakutan mo siya katulad noon. Ginawa ko lang ang sa tingin kong tama, madam. Yumuko ako. Tama si Manang, bumalatay ang kalungkutan sa mukha ng matanda. Ngayong alam mo na ang totoo tungkol kay Mr. Hanson, balak mo ba siyang iwan at takasan muli? Madam, hinawakan ako nito sa kamay. Ikaw na lang ang meron ng asawa mo. Hindi siya perpekto pero hindi naman siya masamang tao. Nagkataon lang na pinalaki siya ng isang demonyo. Ng kanyang ama na walang puso. Kung iiwan mo siya, paano siya makakabangon? Umiiyak na tumingin ako sa wedding picture naming dalawa na nakasabit sa dingding. Balak mo ba siyang iwan? Tanong ni Manang sa akin kaninang hindi ko nasagot. Pinahid kong luha ko at umiling.
Bakit sa kabila ng nalaman ko, hindi ko naisip na iwan siya? Dahil ba mahal ko siya ng sobra? Narinig kong bumukas ang pinto. Agad kong pinahid ng luha ko ng maamoy ang pamilyar na perfume ni Lennon na kumalat sa buong kwarto ko. Niyakap ako ng may pag-iingat ni Lennon mula sa likuran. Maginda, may pag-aalala sa boses nito at lambing na tumutunaw sa takot at pag-aalala ko. Alam kong gusto mong mapag-isa. Hindi ko alam kung anong rason mo at iniiwasan mo ko nitong nakaraan. But I miss you, Queen. Hindi ka mawala sa isip ko, kasabay ng pag-aalala ko sa'yo. Tell me, may nagawa ba ako na ikakagalit mo? May paghihirap sa boses sa tanong nito, pinahid kong luha ko't umiling na humarap sa kanya. Wala, Lennon. Wala kang ginawang ikagagalit ko. Yumakap ako dito. Wala na akong pake kahit na mafia pa to. Ang mahalaga, mahal ko siya. At hindi yun mababago nang nalaman ko. Hindi na talaga ako natutuwa sa ZAF na yan. Bakit lahat kayo may certificate pero wala ako? Nag-improve naman ako ah. Nag-improve. Napangiwi ako sa sinabi ni Neri. Narito kami ngayon sa public restroom ni isang mall para bumili ng pang-exchange gift namin sa mga kabatch namin. Sakto kasi na magpapasko na rin kaya naisipan ni Chef Zaf na magkaroon ng exchange gift. Lahat kasi kami ay nakapasa, maliban kay Neri. Kaya heto kanina pa ito nagmamaktol. Hindi nito matanggap na sa batch namin ay ito lang ang maiiwan at hindi makakatanggap ng certificate. Huwag ka nang magalit kay Chef. Gusto ko lang niyang mag-improve. Saka libre ng pagpasok mo sa susunod na batch kaya huwag ka nang magreklamo dyan. Tanggapin mo na lang na. Saka ayoko nun kasama mo pa rin siya next month. May panunuksong sabi ko, masamang tinignan niya ako. Hindi ko siya type, kaya huwag mo kong tuksuin sa buwisit na yun. Pagkatapos naming mamili ay lumabas na kami para kumain. Napansin kong kanina pa hindi mapakali si Neri. Parang may gustong sabihin sa akin. Maginda, may hinang boses na tawag niya. Alam mo, napansin ko kahit saan tayo magpunta nakasunod sila. Hindi kaya sinusundan ka nila? Tukoy nito sa mga taon sa paligid namin. Nung una iniisip ko na nagkataon lang kasi ang dami nila. Pero hindi talaga eh. Feeling ko talaga sinusundan ka nila. Kasi kung ako sinusundan nila, edi sana palagi ko silang nakikita kahit na mag-isa lang ako. Hindi kapag kasama lang kita. Natigilan ako. Ang armadong mga tauhan ng asawa ko, ang mga bantay na bigla na lang sumusulpot sa paligid nito. Ang mga helicopter na pumalibot sa ospital ng sugatan ito. Ang mga taong sumusunod sa akin saan man ako nagpunta. Lahat ay malinaw na ngayon sa akin ang dahilan. At dahil yun sa katayuan ng asawa ko, na isa itong mafia. Sigurado ako na utos ng asawa ko na bantayan ako. Asawa ko nito kaya hindi malabong kagaya nito'y maaaring malagay sa alanganin ng buhay ko. Manang, si Lennon po. Tanong ko kay Manang pagka-uwi ko. Hindi siya makakauwi ngayon, madam. Baka abutin siya ng 1 linggo sa Russia. Hindi ba siya tumawag sa'yo? Umiling ako. Isa ito sa napansin ko kay Lennon. Hindi ito mahilig tumawag o mag-text man lang. Minsan naisip ko na pulubi ito sa load. Ang yaman naman ito. Nakasimangot na tumingin ako sa cellphone ko. Hindi talaga mahilig humawak ng phone ng asawa mo. Kung hindi pa iaabot ni Jake ang phone niya ay nung kang makaalala na humawak yan. Napasimangot ako. Tama si Manang. Napansin ko ngayon kapag magkasama kami. Palagi itong nakaasa kay Jake. Nakakatampo. Dapat siya mismo magsabi ng ganito kahalagang bagay sa akin. Hindi yung kay Manang ko pa malalaman. Saglit namang sabihin na, Maginda, hindi ako makakauwi ngayon ng 1 linggo. Wala akong gana kaya umakyat na ako sa silid ko. Pagkatapos maligo ay humiga na ako sa kama. Tumingin ako sa regalong hawak ko. Bumili na rin ako ng ireregalo kay Lennon. Siyempre, hindi ko naman pwedeng kalimutan ng regalo para sa asawa ko. Ito kaya, maalala kaya niya akong regaluhan ngayong Pasko? Kahit wala ng regalo, basta kasama ko siya sa Pasko, masaya na ako. Nakangiting tumingin ako sa white gold na singsing na binili ko. Tama, kahit walang regalo, basta kasama kong asawa ko. Naalimpungatan ako na maramdaman na may yumakap sa akin mula sa likuran. Sa sobrang pagkamiss ko kay Lennon, kahit sa panaginip nararamdaman at naaamoy ko siya. Napadilat ako ng maramdamang may mainit na bagay na dumampi sa batok ko. Humarap ako dito. Lennon! Parang batang sabi ko na makitang asawa ko. Natawa ito nang isubsob ko mukha ko sa dibdib nito. Akala ko ba 1 week ka lang mawawala? Hindi ka malang tumawag o nag-text? Palagi ka nalang ganyan, palagi mo nalang akong kinakalimutan. May asawa ka na no? Hindi ka na single. Tawagan o text mo naman ako. May pagtatampo sa tindig na sabit ko.
Ito lang yatang taong kilala ko ng tamad gumamit ng phone. That's why I'm here, Queen. I've missed you. And I want to hold you like this. Hindi na kailangan ng tawag o text. Ang mahalaga, umuwi ako para sa'yo. Anito sabay yapos ng mahigpit sa katawan ko. Ramdam kong pangungulila sa yakap at boses nito. Dama ko sa yakap nito ang init at pagmamahal na hinahanap-hanap kong maramdaman sa kanya. Lumamlam ang mata ko hanggang sa mag-init ang sulok nito. Sa loob ng maikling panahon na magkasama kami, ang laki ng pinagbago ni Lennon. Hindi mo siya magsalita, dinadaan naman ito sa gawa ang pagmamahal sa akin. Nang marinig nito ang pagsinghot ko ay kunot ang noon na sinapon nitong mukha ko. This is the reason why I need to go back. Iyakin ka't patay na patay sa akin. Hindi ka talaga pwedeng paghintayin at iwan ng matagal. Malakas na hinampas ko siya sa dibdib. Ang yabang mo ha, ikaw kaya tong patay na patay sa akin. Siya nga umuwi agad. Wala pang 2 araw na nawawala. Ang lakas ng tawa nito nang makita kung gaano kapulang pisngi ko sa pagkapahiya. Aminin ko man kasi o hindi, yun naman ang totoo. Napatay ako dito. Kinuha nitong isang kamay ko. Nagulat ako nang suotan ako nito ng bracelet. Kumikislap ito sa ganda. Sa isang sulyap lang alam kong mamahalin ito, katulad ng relo at kwintas na ibinigay nito sa akin. Tumikim ito na tila nahihiya. I went to China to buy this bracelet. Nagdadala daw ito ng magandang future sa sino mang magsusuot. I want you to have a good future, Queen. A good future with me. Advance Merry Christmas, Queen. Yumuko ito at sinakop ang labi ko. A good future. Akala ko ako lang naghahangad ng magandang kinabukasan para sa aming dalawa. Pero pati palang asawa ko, ganun ang hangad para sa aming dalawa. Pinahid nitong luha ko pagkatapos akong halikan. Sorry, nakakatouch kasi ang sinabi mo. Hindi ko alam na may pagkasentimental ka pala. Namulang tenga nito sa sinabi ko. Ang cute mo, hanayup ko. Kumunot ang noon nito, tinawakan kong tenga niya. Kapag nahihiya ka, kinikilig, napapansin ko namumulang tenga mo. Hanggang dito sa bandang leeg. Ang cute mo kapag ganun. Cute? Hindi ako bata, Queen. Pinurin ng reklamo pa. Nakaingos na bulong ko. Napahagik-hik ako ng halikan nitong leeg ko. Ano ba, Lennon? Tama na. Nakikiliti ako. Ipapakita ko sa'yo kung gaano kasarap magpaligaya ang cute na sinasabi mo. Nito sabay ibabaw sa akin. Nauwi sa ungulang hagik-hik at tawa ko sa susunod na sandali. Congratulations everyone for passing our baking lessons. Don't forget to leverage the recipe's instructions. They are your greatest asset in achieving success. Nagpalakpakan ng lahat kay Chef Zaf. Narito kami ngayon sa isang hotel kung saan ginaganap ang pagtatapos ng batch namin. Pagkatapos ng exchange gift at salo-salo, nakangiting binuksan kong regalo ni Neri para sa akin. Nagulat ako nang makitang set ito ng pang-bake na gustong-gusto ko noon. Pasensya ka na ha, alam kong kaya mong bumili ng ganyan dahil mayaman ka naman. Pero yan lang kasi ang nakayanan ng pera ko. Saka gusto ni Karil ang set na yan. Pangarap niya yan noon. Kaya nung nanalo ko sa ending binili ko yan. Sana magustuhan mo. Emotional na yumakap ako kay Neri. Kahit wala na ako bilang Karil, nakaibigan nito, hindi pa rin ako nito nakakalimutan kahit minsan. Ang sabi nila, kapag patay na ang tao ay makakalimutan na siya ng mga taong naiwan nito. Pero pinatunayan sa akin ni Neri na hindi yun totoo. Salamat, Neri. Inabot ko ditong regalo ko na alam ko magugustuhan ito. Ticket? Papunta ng Japan? Nalalaki ang matang bulalas nito. Naku, salamat Maginda. Salamat talaga. Sa wakas makikita ko na si Naruto. Natawa ako. Mababaw lang talagang kaligayahan ng kaibigan ko. Saka idol nito si Naruto. Pupunta ka rin sa Japan? Singit ni Jepsaf ng usapan namin. Nalukot ang mukha ni Neri. Kung pupunta ka, hindi na lang ako pupunta. Napailing ako habang iniiwan silang nagtatalong dalawa. Pagkalabas ko ng hotel ay kumuway sa akin si Jake. Madam, may nangyari ba sa loob? Kumunot ang noo ko, ninuso nitong loob ng kotse. Bumalik kasi si Mr. Hanson nang wala sa mood. Sabi nito, pinuntahan ako ni Lennon sa loob. Pagbukas ko ng pinto'y nakita ko nakasandal ang asawa ko at nakahalukip-kip. Mukhang wala nga to sa mood. Tumabi ako dito. Pagkaupo ko humalik ako sa labi nito. Napanguso ako na hindi to kumibo. Mukhang hindi lang ito wala sa mood. Mukhang masama pang loob nito.
Pagdating namin sa bahay ay abala ang lahat sa paghahanda para sa pagsalubong ng Pasko mamaya. Sinundan ko si Lennon sa kwarto. Yumakap ako sa bewang niya. Si Hanayop naman bakit ang sungit mo ngayon? Pasko pa naman, mamaya tapos nakabusangot ka. Ay, may nakalimutan ako. Nagmamadali akong pumunta sa kwarto ko. Lalo tong napasimangot ng isuot ko ditong pulang suit ni Santa Claus at pulang sombrero. Napahagikik ako. Ang gwapo ng Santa Claus mo naman, Hanayop ko. Yumakap ako sa bewang niya. Ano bang dahilan at wala ka sa mood ngayon? May problema ba? Tsk, may regalo ka sa Chef Zaf na yon at sa kaibigan mo. Pagdating sa akin wala. That's unfair, Queen. May tampo sa tinig at hindi maipintang mukha natura nito. Sinupil kong ngiti sa labi ko. Ibig sabihin nakita nitong pag-abuto ko ng regalo kay Chef Zaf at kay Neri. Bumukas ang pinto at tumambad si Tita Daniela na nakasuot ng apron. Lovebirds, mamaya ng lambingan. Bumaling to sa akin. Iha, kailangan ko ng tulong mo sa pagluluto. Baka malason silang lahat ngayong Pasko kapag hindi mo ako tinulungan. Lennon, hihiramin ko na muna ang asawa mo. Saglit lang. Wala akong nagawa nang hilahin ako ni Tita Daniela. Nalaman ko kay Manang na tuwing Pasko ay hindi naghahanda at nagkukulong lang ang asawa ko sa kwarto nito. Walang Pasko na nakasama nito isa man sa pamilya nito. Sa katunayan ang sabi ni Manang, walang okasyon na nagkaroon ng selebrasyon sa bahay na to. Kahit kaarawan mismo ng asawa ko, pero hindi na ngayon. Pinapangako ko na hindi na mag-iisang asawa ko sa lahat ng okasyon na meron sa bahay na ito. Kasama niya ako sa lahat ng okasyong darating, sa kalungkutan man o hindi. Tita, bakit po? Tanong ko kay Tita Daniela na mapansin kong kanina pa ito nakatingin sa akin. Nagulat ako nang hawakan itong kamay ko. Iha, salamat sa pag-imbita mo sa akin ngayon na dito magpasko kasama kayo. Nagulat ako pero talagang napakasaya ko. Itong unang pagkakataon na magpapasko ako na may kasama ulit, simula nang mawalang mag-ama ko. Pinisil itong kamay ko. Nakakarating sa akin ang lahat ng ginagawa mo. Maraming salamat sa lahat ng effort mo para alagaan, mahalin at baguhin ang pamangkin ko. Napakaswerte ni Lennon sa'yo, Iha. Napakaswerte niya dahil nakikita kong mahal mo siya at gustong mapunta sa tamang landas. Ngumiti ako dito. Hindi niyo po ako kailangang pasalamatan. Ginagawa ko lang pong obligasyon ko bilang asawa ni Lennon. Saka, mahal ko po siya. Namumulang amin ko. Mahal ko po siya, kaya lahat gagawin ko. Kumisla pa namumulang mata ng matanda. Masaya ako marinig yan, Iha. Tama si Dora. Mabuti kang bata. Pinisin itong kamay ko. Tandaan mo, Iha, kahit na anong mangyari, nandito ako palagi para sa'yo. Salamat po, Tita Daniela. Lahat ng tauhan ni Lennon ay nagkakasiyahan. Pero bawal uminom ng alak dahil baka magkaroon daw ng hindi inaasahang kaguluhan o baka paglusob. Umakyat ako sa silid ng asawa ko. Hindi ko siya nakita doon kaya sa study room ako nagtungo. Naabutan ko ito na may tinitingnan. Kumunot ang noo ko nang itago nito ni Lennon nang makita ko. Pinagpawisan ito na parang kinakabahan. Kinutaban akong bigla. Sigurado ako na kamera yon. Ano kayang tinitingnan nito? Babae kaya? Sexing babae? May iba pa bang babae na maganda at sexy sa paningin ng asawa ko bukod sa akin? Kumuyom ang kamao ko, hindi ako selosa dahil alam ko naman maganda ako. Pero nang maisip ko yun ay kumirot ang dibdib ko. Gusto kong ako lang ang tinitingnan ng asawa ko na ako lang ang maganda at sexy sa paningin nito. Pasko pa naman pero mukhang sama ng loob ang bubungad sa akin ngayon. Siguro gumaganti ito sa akin ngayon. Queen, lumapit ito sa akin at yumakap. Biglang lumambing ah. Siguro dahil may kasalanan nga, lalo lang tumibay ang hinala ko. Tapos na kami magluto ni Tita Daniela. Aayain sana kitang bumaba kasi malapit na mag-alas 11. Pero mukhang busy ka kakatingin dyan sa camera mo. Camera? Where? Maang-maangan nito. Nakasimangot na inalis kong kamay nito sa bewang ko. Itatanggi mo pa, nakita ko na. Kitang-kita kong kamerang tinago mo sa drawer mo. Siguro babae yun no? Siguro nanonood ka ng mga sexing babae dyan. Namutla ito, parang batang nahuli sa kasalanang ginawa. It's not what you think, Queen. Hindi lahat ng tinatago ng asawa mo ay kailangan mong alamin pa. Talaga? Numulang mata ko. Ang sakit ng sinabi nito, daig ko pang sinampal. Para saan pa yung pinag-usapan naming dalawa na walang ililihim sa isa't isa. Nang makita nitong pamumula ng mata ko'y bumuntong hininga ito. Wala akong itinatago na ikakasama ng loob mo, Maginda. Believe me. Gate nito. Nataranta na ito ng tumulong luha ko. Shit. Alright, fine. Tinaas itong kamay, tanda ng pagsuko.
Pawisan at namumutlang umalis ito para bigyan ako ng daan patungo sa drawer nito. Go and see for it yourself. Nito sabay sandal sa bookshelf at inilot sa sentido. Kung masamang loob mo, hindi na lang titingnan. Tatalikod na sana ako nang yakapin ako nito sa likuran. Queen, please, huwag ka na mag-isip ng hindi maganda. Hindi sasamang loob ko, kahihiyan ang abutin ko sa oras na tinignan mo yan. Hindi makapaniwalang tumingin ako dito. Nanonood ka ng X-rated? Umiling to. Just see it for yourself. Go on, tingnan mo. Inis na inalis kong kamay nito sa bewang ko. Kapag nakita kong ibang babae itong tinitingnan mo, humanda ka sa akin. Papasabugin ko tong bahay mo. Nagbukas sara ang labi ko na makitang nilalaman ng kamera nito. Puro ako ito noong nasa baking class pa ako. Puro litrato ko at video ang nilalaman nito. May mga kuha ng malapitan habang nakangiti ako. May kuha ng mga video habang seryoso ako naglalagay ng mga toppings. Sobrang pagkapula ng mukha ni Lennon nang tumikim ito. That's the reason why I joined your class. Actually, ayaw kong pumayag na pumasok ka sa baking class na yan. Lalo nang malaman ko kay Manang na crush mo ang chef na yan. Lennon. Malamlam ang mga mata na kinuha nitong kamay ko. Pero naalala kong ngiti mo na makita kitang nagbe-bake dito sa bahay. I realized that I want to see your smile often like that. Ayaw kong palagpasin ng magandang ngiti sa labi mo katulad na nakita ko. Gusto kong tingnan yon kahit nasan ako lalo na kapag napapagod ako. Kaya naisip ko na pumasok sa baking class mo. I want to capture your sweet and beautiful smile, Queen. Hindi ako nandun para matuto. Gusto ko lang makuna na ako mismong gagawa at hindi ang mga tauhan ko. Mahabang litanya nito. Hinalikan ako nito sa noo pababa sa labi ko. Humawang ang labi ko sa susunod nitong sinabi sa akin. At kapag nakikita kitang nakangiti sa chef at Joros na yon, nagsiselos ako, Queen. Nagsiselos ako kasi gusto kong sa akin lang nakareserbang ngiti mo. Alam mo ba kung bakit ayaw kong alisin sa mga singsing mo? Hindi lang dahil ayaw kong isipin ng iba na single ka, kung hindi dahil sobrang nagsiselos ako na makitang nilalapitan ka ng iba. You hear it right, Queen. Nagsiselos ako kasi mahal kita. Lennon. Hindi ako makapaniwalang nakatingin dito. Hindi ko na malayan na umiiyak na pala ako sa sobrang saya ko. Umaapaw sa ligayang puso ko. Walang katumbas na regalong mga narinig ko. Sa wakas, mahal na ako ng asawa ko. Napahagulhol ako nang yakapin ako nito. Hindi ko makuhang magsalita sa pagkabiglat saya ko. Sa wakas, nagbunga ang lahat ng effort ko. Napakagandang regalo nito para sa akin ngayong Pasko. Lumayo ako dito at kinuha ang regalo ko para sa kanya. Nagulat ito ng isuot kong singsing na binili ko sa kamay niya. I thought, awang ang labi ngunit halatang kasiyang nakatingin ito sa daliri. Gusto ko sanang ibigay yan sa'yo mamaya. Binili kong singsing na yan bago mo pa ibigay sa akin ang bracelet na to. Ani ko sabay taas ng kamay ko. Asawa kita, Lennon. Pwede kong kalimutan ng iba pero hindi ikaw. Tumingkayad ako tumawak sa gwapong mukha nito. Merry Christmas, hanayup ko. I love you. Ani ko sabay halik sa labi nito. Ramdam kong paninigas nito sa kinatatayuan. Pulang-pulang tenga nito tawang ang labing hindi makapagsalita. Gulat at hindi makapaniwalang nakatingin sa akin ang asul ng mga mata. You love me? Umiiyak na tumango ako. Oo, Lennon, mahal kita. Lumamlam ang mga mata nito katulad ko. Puno ng kaligayahan ng mga mata nitong nakatingin sa akin. Hindi ko makakalimutan ang Paskong ito. Ang Pasko kung kailan namin inamin sa isa't isa ng asawa ko ang damdamin naming dalawa.